Itong estudyanteng mahaba ang buhok, kahit may kasamang batang babae, ay may isang klase ng fetish, at iyon ay para sa mga 40 taong gulang na guro. Pero sa gurong ganyan, sino ba namang hindi? Kahit na magsisimula na ang kanyang duelo, tuluyan niyang binabaliwala ang kanyang kalaban. Inaya lang ang guro na kumain sa labas, at bibigyan ko na kayo ng spoiler na nangyari ang hapunan na ito. Yeh, boy! Ang kondisyon para tanggapin ang hapunan ay manalo siya sa duelo. Pita, hindi lang niya binigyan ng matinding bugbog ang kalaban, pinutol pa niya ang vocal cords nito, at binali ang ilan sa kanyang mga buto. Pero bakit gusto ng lalaking ito ang mga mas matatandang babae, at napakalupit niya sa kanyang mga kaklase? Sa simula, isa lang siyang basura, na pinahiya ng daan-daang beses. Kahit ang ama ni Frey Blake ay hindi siya tinanggap sa sobrang hina niya at sinabihang maglaho sa buhay niya. Hindi kinaya ang tindi ng pressure, nagpa siyang bumalik na lang sa lobby. Doon na sinapian ni Lucas Troman ang kanyang katawan. Si Lucas ang pinakamakapangyarihang archmage ng kanyang panahon, isang Ninth Circle archmage na kayang puksain ang isang buong hukbo sa isang spell lang. Para magka-ideya kayo, 1-0 sa lamangkero lang ang nakaabot sa 8th Circle sa buong buhay nila. Ang lalaki ay Ninth Circle. Sa huli, isang demigod ang lumitaw at sinabing mayabang siya. Hinamon niya ang mga Diyos mismo dahil lang sa pag-abot sa tuktok ng sangkatauhan, tapos ikinulong siya gamit ang isang spell. Nanatili siyang nakakulong sa lugar na yon sa loob ng 4,000 taon. Muntik na siyang mawala sa katinuan. Nang lumitaw si Freya Blake sa kanyang kamalayan, nagsisi ang bata at gusto lang niyang lumakas. Iyon ang pagkakataong sinapian ni Lucas ang kanyang katawan. Sumumpa siyang ibibigay ang lahat ng gusto ni Freya at sumumpa ring maghihiganti siya sa demigod. Ginugol niya ang gabi sa matinding pagsasanay. Sa unang araw pa lang ng pagsasanay, naabot na niya agad ang 5th rank. Siyempre, kailangan niyang ilabas ang maraming dumi sa katawan para doon. At para sa inyong kaalaman, ang principal ng eskwelahan ay 6th Circle. Ngayon sa courtyard ng eskwelahan, nagbabasyan ang mga bully. Sabi ng kanilang leader, sabik na siyang bugbugin ulit si Frey. Pinagtatawanan pa nila kung gaano nila siya kalakas na binugbog noong huli. Sabi ng mataba, kahapon daw ay nakita niya si Frey na paalis sa infirmary na may dalang maraming sleeping pills. Kaya nagpustahan sila kung nagpasya siyang tapusin ang sariling buhay o hindi, dahil sa tingin ng leader ay wala siyang bayad para gawin yon. Samantala, nailabas na ni Lucas ang lahat ng dumi mula sa katawan ni Frey. Siguradong matindi ang pinagdaanan ng batang ito, pero syempre hindi kasing tindi ng dinanas ni Lucas mismo. Hindi ba dapat siyang maghanap ng blood donation? Ngayon sa cafeteria ng Westrodde Academy, lahat ay humanga. Nilalamo ni Frey ang tonneladang pagkain na parang wala lang. Inakala nilang 1 linggo na siyang hindi kumakain, pero ang totoo ay 4 na taon na siyang walang naramdamang init sa kanyang tiyan. Aba, ngayon kailangan ni Lucas pumasok sa eskwelahan na puno ng mga paslit kahit 4,000 taong gulang na siya. Kailangan niyang maintindihan kung paano gumagana ang lahat para makapaghiganti siya sa demigod. Ngayon, punta tayo sa silid-aralan. Nasa loob na ang mga delinkwente. Lahat ay nakatitig sa kanya, kasama na ang leader, na sa parehong sandali ay nagsabing nanalo siya sa pustahan dahil buhay siya. Bigla, iniharang ng leader ang kanyang paa sa daan ni Frey at sinabing sa wakas ay dumating na siya, tinawag siyang kaklase. Halata namang hindi sila magkaklase at magsisimula na ang kahihiyan. Bigla, sinunggaban ng malaking mataba si Frey at hiningi ang 1-0 meal ticket na natalo niya sa pustahan. Iniisip lang ni Frey kung sino ang tangang ito para batukan siya ng ganoon. Malinaw na hindi kaibigan ng dating may-ari ng katawan ang lalaking ito. Bigla, nagsimula siyang manginig. Bakit kaya siya nanginginig ng ganoon? Nang tatama na sana ang suntok ng mataba, lumitaw si Frey sa likod niya na parang nag-teleport si Goku. Lahat sa silid-aralan ay nagulat sa sobrang bilis, kahit ang moose ng akademya. Hindi maintindihan ng mataba at napagtanto ni Lucas na nanginginig ang katawan dahil ang mga lalaking ito ang dahilan kung bakit siya sumuko sa buhay. Nag-alab ang kanyang galit. Tumayo muli ang lalaki at inabot ang ulo ni Frey, sinusubukang sampalin siya. Pero nagpakawala si Frey ng isang bugso ng enerhiya, at kahit hindi inilabas ang mga kamay sa bulsa, pinalipad niya ulit ito. Bumagsak siya sa ilang mga kahoy na upuan. Ngayon ang bully ay namumula, pasapasa, pagod at tulirong-tuliro. Tinalo siya ni Frey nang hindi gumagamit ng kahit isang spell chant. Mabilis kumalat ang mga bulungan. Sabi ng mga tao, parang ibang tao na si Frey. Nang mapagtantong gumawa siya ng eksena sa harap ng mga bata, medyo nahiya si Frey. Natigilan ang buong klase. Sinubukan niyang tahimik na iwasan ang atensyon. Masyadong takot si David para magsalita. Nakatingin lang siya. Walang makapaniwala na ang mahinang si Frey ang gumawa ng lahat ng ito. Ang babaeng may pulang buhok ay patuloy siyang pinagmamasdan. Tapos may isang boses na nagtanong kung anong nangyayari. Si Professor Dio iyon, kararating lang. Nawalan ng malay si Jack. Lumapit si Professor Dio para tingnan siya, at nakakita ng bakas ng mana na naiwan sa kanyang katawan. Nagulat siya sa kanyang natuklasan. Hindi siya makapaniwala na may ganito kagaling na estudyante sa klase. Habang tumitingin sa paligid, inisip niya kung sinong estudyante ang gumawa nito.
Dahil dinala ni Dio si Jack at kinumpirmang wala lang siyang malay, si Professor Kevin na ang pumalit sa klase. Nagpalitan ng tingin ang mga estudyante na may kaba. Nang magsisimula na ang klase, mabilis napansin ni Professor Kevin ang lahat ng babae sa silid. Nang makitang sila ang nakararami, napagdesisyonan niyang ito na ang pinakamagandang klase. Pagkatapos ay napako ang kanyang mga mata kay Isabel, na tahimik na nagbabasa. Ilang saglit pa, may napansin siyang iba. Nandoon din si Frey, nagbabasa rin ng libro. May isang babaeng bumulong na kinainisan niya ang propesor na ito dahil nagiging parang baboy ito tuwing tumitingin sa mga babae. Lumapit siya kay Frey na maingat siyang pinagmamasdan. Kakatuwang makita ang bata sa klase dahil halos hindi siya pumapasok. Hindi sigurado si Frey kung paano sasagot. Inakala muna ni Kevin na seryosong estudyante siya, tapos naalala niyang palagi siyang absent. Nakangiti, humingi ng paumanhin si Frey at sinabing naging abala siya. Nagbulungan ang mga babae na nakakaawa ito, lalo na't nabubuli lang siya tuwing pumapasok siya. Nagtataka, tinanong ng propesor kung ano ang mas mahalaga pa sa kanyang klase. Iniwasan ni Frey ang tanong at sinabing ginugugol niya ang kasagsagan ng kanyang kabataan. Sinubukan ng mga babae na hindi tumawa. Inisip ni Kevin na kalokohan yon, kahit na hindi naman siya yung tipo na ipapamukhang ang subject niya lang ang mahalaga. Sa halip, tinanong niya kung nag-aaral ba ng maayos si Frey. Nagpasya siyang subukan siya. Kung hindi makasagot si Frey, pagbabayaran niya ang pagiging matapang sa klase. Nagsimula na ang quiz. Unang tanong. Pangalanan ang tatlong gamit ng Magic Warrior King na si Kassadin. Nanliit ang mga mata ni Frey. Sa halip na sumagot, hiniling niya sa propesor na ulitin ito. Hindi niya narinig ng malinaw ang pangalan, ngunit pamilyar ito sa kanya. 4,000 taon na ang nakalipas, mayroong isang bayani, malakas, walang takot, na may mahiwagang kapangyarihan na ikinamangha ng lahat. Nag-ensayo siya sa martial arts nang may walang kapantay na pokus. Kayang gibain ng kanyang enerhiya ang buong kagubatan, na nagdudulot ng lindol at pagkawasak saan man siya magpunta. Kaya niya pangang baguhin ang anyo ng lupa mismo at tila hindi napapagod. Isang araw, nagbiro ang kanyang kaibigan na kung hindi siya titigil, wala nang matitirang bundok. Ang kaibigang iyon na may dalang bag sa kanyang balikat ay si Lucas Stroman. Matagal-tagal na rin mula noong huli niyang makita si Kassadin. Tahimik ang araw at pinanood ni Lucas ang kanyang kaibigan na nag-ensayo pa rin. Hindi tumigil si Kassadin kahit may bisita roon. Sinabi lang niya na nagtimpla siya ng tsaa at pwedeng magsalin si Lucas para sa sarili niya. Habang umiinom sila, tinanong ni Lucas kung naisip na ba niyang mag-asawa. Sandaling natigilan si Kassadin. Pagkatapos ay tinukso niya si Lucas, sinabing hindi niya kailanman maintindihan ang puso ng isang babae. Ang magmahal ng isang babae, anya, ay kayang yanigin ang isang lalaki hanggang sa kaibuturan. Sinumang may mahinang isipan ay mahuhulog sa tukso. Naniniwala si Kassadin na ang isang mandirigma ay dapat manatiling matatag na parang bato sa paligid ng mga babae. Hindi eksaktong ganoon ang tingin ng mga salamangkero sa mga bagay-bagay. Pinagmasdan ni Lucas ang kanyang kaibigan at tahimik namang tumingin pabalik si Kassadin. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbiro si Lucas na makikipag-date siya sa isang bato kung sapat itong maganda. Sobrang tumama ang alaala kay Frey, nagsimula siyang umiyak. Napagtanto niya na ang kanyang kaibigan, ang Magic Warrior King na si Kassadin, ay sumikat pagkatapos ng lahat ng mga taong ito. Walang ideya si Professor Kevin kung bakit ganoon ang reaksyon ng estudyante. Nagdebate na lang ang natitirang bahagi ng klase kung masyadong mahirap ang tanong. Alam ni Isabel na tinanong lang ito ng propesor para magpasikat at ipahiya si Frey. Pagkatapos ay isang boses ang magalang na humingi ng paumanhin para sumabat. Sinabi ni Isabel na walang kinalaman ang tanong sa kasaysayan ng mahika. Nagulat ang klase sa kanyang katapangan. Kahit si Frey napansin na parang sundalo siyang magsalita sa kabila ng kanyang delikadong hitsura. Agad na natuon sa kanya ang pansin ng propesor. Sumeryoso ang kanyang ekspresyon. Nangatwiran siya na si Kassadin ay isang mandirigma na gumagamit lang ng mana para suportahan ang pagsasanay, kaya hindi siya dapat ituring na isang salamangkero. Pagkatapos ay kinakabahang hinintay niya ang sagot nito. Umakyat si Kevin sa mga baitang papunta sa kanya at huminto sa tabi ng kanyang mesa. Tinanong niya kung iniinsulto ba ng estudyanteng si Isabelle ang lahat ng pumili sa landas ng isang Magic Warrior. Nayanig, sinabi niyang hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Tahimik na nanood ang buong klase. Itinuring din itong insulto ni Frey, naaalala na ayaw ni Kassadin na tawaging salamangkero. Pilit na tumawa ang propesor at sinabing, baka maging isang kawili-wiling talakayan ito. Ipinatong niya ang isang kamay sa balikat nito at sinabihan silang dalawa na pumunta sa kanyang opisina, ngunit mabilis na itinulak ni Isabelle ang kanyang kamay. Lubos siyang nabigla roon. Hindi niya inaasahan na isang estudyante ang susuway sa kanya ng hayagan. Nakita ni Isabel na wala siyang madaling takas. Habang pinipilit niya itong sumagot para kay Frey, may naunang nagsalita. Ang mga salitang Tiger King's Glove at Giant's Belt ay nagpatigil sa propesor. Dahan-dahan siyang lumingon sa nagsalita. Si Frey yon, mahinahong sinasabi na 3 bagay lang ang ginamit ni Kassadin. Muntik na siyang magsimulang magkwento kung paano sila naging magkaibigan ni Kassadin, pagkatapos ay huminto at nagtanong kung may nasabi ba siyang kakaiba.
Inamin ng propesor habang naggangalit ang mga ngipin na tama ang sagot. Ipinagmamalaking sinabi ni Frey na imposibleng magkamali siya sa ganoong tanong. Para sa lahat, tila kakaiba siya ngayon. Pagkatapos ay bumaling si Kevin kay Isabel at sinabing walang galang ang kanyang pag-ugali. Hinawakan niya ang kanyang pulso at inutusan siyang sumama sa kanyang opisina. Natigilan siya, hindi alam ang gagawin. Pinanood ni Frey ang buong pangyayari, pagkatapos ay sumingit gamit ang isang bagay na dating sinasabi ni Casadin. Inulit niya na ang pagmamahal sa isang babae ay kayang yanigin ang isang lalaki hanggang sa kaibuturan. Sinabi rin ni Casadin na dapat manatiling matatag na parang bato ang isang mandirigma sa harap ng mga babae. Kung hindi, ang isang mahinang isip na lalaki ay bibigay sa tukso at magiging isang hayop na lamang. Ayaw ng propesor na maistorbo at hindi nakuha ang punto, kaya't pabalang niyang sinabi na baka mali si Casadin. Sumulyap si Frey sa ibaba at napansin na matatag pa ring nakatayo ang propesor sa parehong mga paa. Pagkatapos ay nakuha ni Kevin ang insulto at bumaha ang galit sa kanyang mukha. Isinigaw niya ang pangalan ni Frey at naggitngit sa kapangahasan ng bata. Noon na pagtanto ni Isabel na ipinagtanggol siya ni Frey. Ngayon ay ganap nang nakatuon si Professor Kevin sa estudyanteng lumakas ang loob matapos ang isang tamang sagot. Nagbanta siya na magsisisi si Frey kung mabibigo siya sa natitirang bahagi ng pagsusulit. Kalmadong naghintay si Frey para sa susunod na tanong. Samantala, pinagpapawisan ng husto ang propesor. Nakatitig lang sa gulat ang mga estudyante. Madaling sinagot ni Frey ang bawat tanong. Kahit sa panahon ng liwanag, hindi ka panipaniwala ang kanyang kaalaman. Nang tumunog ang kampana, natuwa si Frey na sa wakas ay tanghalian na. Tinawag niya si Professor Kevin at pagkatapos sabihing nag-enjoy siya, tinanong niya kung may mga tanong pa dahil gutom na siya. Hindi maintindihan ni Kevin kung paano nalaman ng paslit na ito ang napakaraming bagay tungkol sa mga kaganapan 4,000 taon na ang nakalipas. Walang ipinahiwatig ang mukha ni Frey. Lalo lang nadismaya ang propesor, tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Sa huli, dinismiss niya ang klase at patuloy na inisip ang nangyari. Ganoon din kagulat si Isabel. Sa labas ng akademya, masayang naglakad si Frey, humuhuni pa sa sarili. Pagkatapos ay tinanong ni Isabel kung magtatanghalian na ba siya. Lumapit siya sa likuran niya, ngunit hindi siya sumagot. Tinitingnan pa rin niya ito ng may awa. Tumalikod si Frey at hindi siya pinansin, ngunit patuloy pa rin siyang sumusunod. Kaya't nauwi sila sa paglalakad ng magkasunuran. Napansin din ito agad ni Frey. Lumingon siya at tinanong kung bakit siya nito binubuntutan. Nakakainis din para sa kanya ang formal nitong paraan ng pagsasalita, bagamat galing iyon sa kanyang pamilya. Di nagtagal, pumasok na ang mga estudyante sa cafeteria. Inihahain na ang tanghalian. Nagulat si Isabel sa dami ng kayang kainin ni Frey. Kaswal niyang sinabi na hindi pa siya kumakain sa loob ng 4,000 taon. Gayunpaman, hindi na siya nagpaliwanag pa. Humingi ng paumanhin si Isabel sa pagsunod sa kanya at sinabing wala na siyang ibang gustong upuan. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano niya nalaman ang napakaraming bagay tungkol sa panahon ng liwanag. Sabi sa kasaysayan, nakuha ng panahong iyon ang pangalan nito mula sa nakasisilaw na kapangyarihan ng 4 na dakilang master. Habang umunguya, naging interesado si Frey. Napagtanto niya na pagkatapos ng 4,000 taon, hindi umunlad ang mahika. Lalo pa itong lumala. Naisip niya kung may kinalaman ba rito ang demigod. Sa tapat niya, tahimik na kumain ang dalaga habang ipinapaliwanag niya na ang 4 na dakilang master ay sina Casadin, ang Magic Warrior, si Squazer Wilsman ang Pantas, si Iris Peace Founder ang Dark Witch, at si Lucas Stroman. Nagningning ang kanyang mga mata sa pangalan ni Lucas at tinawag siyang isang kamanghamanghang tao. Pagkatapos ay nagbiro siya na kung buhay pa ito, hihilingin niya sa kanyang ina na pakasalan ito. Napatawa si Frey sa komento niya. Hindi siya makapaniwala na may isang taong ganoon kabata na pinag-uusapan na ang kasal. Natatawa at medyo nabola, magalang niyang tinanggihan ang alok. Samantala, pinapanood sila ng ibang estudyante habang nag-uusap. Kumalat na ang mga chismis na sinundan siya ni Isabel kanina. Kilala siya bilang pangalawang pinakamagaling na estudyante sa akademya, at kahit si Crazy David ay may gusto sa kanya. Sakto namang dumating si David matapos marinig ang kanyang pangalan. Mabilis na umiwas sa kanya ang iba habang patuloy na nag-uusap sina Frey at Isabel. Hindi makapaniwala si David sa kanyang nakikita. Habang hinihiwa ang sausage, nagtanong si Isabel tungkol sa huling tanong ni Professor Kevin. Patuloy na kumain si Frey habang ipinapaliwanag na ang mga paraan ng pagsasanay ni Squazer ay assimilation, development, at conflict. Sinabi niya na ang una lamang na dalawa ang natutunan niya. Ipinatong niya ang kamay sa mesa at hiniling na turuan siya tungkol sa conflict. Habang kumakagat muli ng tinapay, tinanong ni Frey kung anong level na siya. Nasa 2 antas na ng mahika si Isabel. Humanga siya na may isang kasing edad niya na umabot sa ganoong kalayo. Pinuna niya na parang matanda kung magsalita si Frey. Habang dinidilaan ang kanyang plato, sinabi niyang nabuhay siya ng napakatagal. Pero para sa kanya, magkasing edad pa rin sila. Sa isang banda, tama at mali siya. Matapos ubusin ang sandamakmak na pagkain, sinabi ni Frey na busog na siya. Tumayo siya dala ang mga plato, hindi pa rin sinasabi kung tuturuan niya siya ng conflict.
Sinabi niya na hindi niya ito alam sa formal na paraan, sa karanasan lang, kaya dapat magbasa na lang siya ng mga libro. Ibig sabihin, hindi niya ito maituturo ng maayos. Lalo siyang nagulat nang marinig na may tunay siyang karanasan. Hindi niya maintindihan kung paano napakaraming alam sa mahika ng isang lalaking kasing edad niya. Habang papalayo siya dala ang mga plato, patuloy niyang iniisip kung sino ba talaga siya. Kalaunan, nagkaroon ng klase sa magic duel ang mga estudyante. Para maging patas, limitado lang sa first degree spells ang lahat. Tuwang-tuwa si David dito at lalo pang nainis nang makitang lumalapit si Frey kay Isabel. Hindi niya maintindihan kung bakit madalas kausapin ni Isabel si Frey. Nagbabala ang guro na ituturing itong totoong laban, kaya kailangan nilang seryosohin. Nakatuon ang atensyon ni Frey sa guro. Ang pangalan niya ay Jane. Lubos siyang nabighani sa kanyang ganda. Tumutol si Isabel, sinabing mali ang umasta ng ganoon sa isang 40 taong gulang na guro, ngunit patuloy niyang pinuri kung gaano ito kaganda, sinabi pa na perpekto ang katawan nito. Nagulat si Isabel na kahit ang kanyang panlasa sa babae ay parang makaluma. Ang unang laban ay sa pagitan nina David at Frey. Nagharap ang dalawa, handa ng lumaban. Dahan-dahang humakbang si Frey. Nakangisi, sinabi ni David na hindi na siya makapaghintay at inilahad ang kanyang kamay. Hindi siya pinansin ni Frey at tumalikod. May kakaiba sa kanya. Hindi na siya ang dating lalaki na binubuli ni David. Napasinghap ang mga estudyante nang hawakan ni Frey si Professor Jane sa baywang at purihin ang kanyang itsura. Nang matigilan siya sa gulat, sinabi niyang huwag mag-alala. Maaaring mukha siyang bata, pero sa loob ay mas matanda siya sa kanya. Pagkatapos ay inaya niya itong mag-dinner ng gabing iyon. Nagpumiglas si Jane para makawala at sinabihan siyang bumalik sa kanyang pwesto. Nakipagpustahan si Frey na kung mananalo siya, kailangan nilang mag-dinner. Walang nag-akala na magagawa niya yon dahil first degree lang siya at si David ay third degree. Sigurado siyang matatalo ito kaya tinanggap ni Jane ang pustahan. Ngayon ay may kasunduan na sila. Nataranta siya sa mga sinabi nito. Namula ang kanyang mga pisngi at mabilis niyang sinubukang pakalmahin ang sarili. Hindi dapat bumibilis ang tibok ng puso niya dahil sa isang lalaki. Nang magkaharap na, tinanong ni David kung nababaliw na ba si Frey. Patuloy niya itong iniisip na isa lang itong paraan para ipatigil ng guro ang laban. Kitang-kita ang galit at puot sa kanyang mga mata. Patuloy niyang ininsulto si Frey na hindi naman umimik. Sinabi ni David na pupunitin niya ang kanyang vocal cords, pagkatapos ay babaliin ang bawat buto sa kanyang katawan. Ito na ang huling araw na makakalakad ng normal si Frey, pero wala man lang takot na ipinakita si Frey. Sa pagkakatanda niya, hindi ganoon kalaki ang pinsalang kayang idulot ng first degree spells. Gayunpaman, umasta si David na parang kaya niyang gawin ang lahat. Sa hudyat ni Professor Jane, nagsimula ang laban. Hindi gumalaw ang dalawang lalaki sa kanilang kinatatayuan. Sinimula ni David sa Stone Fury. Malalaking bato ang umangat mula sa lupa, at isang malaking palaso na bato ang nabuo sa hangin. Nagulat ang mga estudyante na kaya niyang gamitin ang Stone Fury. Natigilan din si Isabel. Sinabi ni Jane na first degree spells lang ang pinapayagan, pero hindi naman talaga lumabag sa rules si David. Gustong malaman ng babaeng may pulang buhok kung paano pinayagan ang ganoong spell. Sinabi ni David na isa itong skill na tanging direktang tagapagmana lang ng pamilya ang makakagamit, sa kanya ginamit ang vision magic. Kahit na malakas ito, kaya pa rin itong gamitin ng isang first degree mage. Itinuturing ng pamilya niya ang vision magic bilang simbolo ng kapangyarihan, pero ginagamit niya lang ito para mangbuli. Itinutok ang mga palasong bato kay Frey, inakala niyang takot ang kalaban niya. Binaliwala ito ni Frey at sinabing wala lang ang mga spell na yon. Pagkatapos ay gumamit siya ng magic missile gamit ang isang kamay. Natahimik sa gulat ang lahat, kabilang na si Isabel. Napakatingkad ng kulay ng spell. Tumawa si David. Siguradong hindi matatalo ng magic missile ang Stone Fury. Ipinatama niya ang palasong bato kay Frey, at sa isang sabupaan, sinira ni Frey ang bawat bato at pinatalsik si David sa nakakatakot na bilis. Tumilapon siya sa ere dahil sa lakas. Bumagsak siya sa lupa at gumulong. Malubhang nasugatan, nagsimula siyang bumula ang bibig. Napatulala ang mga estudyante. Kahit si Professor Jane ay nahumaling sa kapangyarihan ni Frey. Mukhang malaki ang kanyang ipinagbago. Samantala, sumigaw si David sa sakit, hindi makapagsalita dahil nasugatan ang kanyang lalamunan. Nakakatakot ang tanawin. Sa malapit, may isang estudyante na hawak pa rin ang isang bato sa kamay. Dumating lang sila para manood ng isang C-class practice match. Sinabi ni Frey na hinihiya ni David ang kanyang pamilya sa walang hiyang paggamit ng vision magic sa isang duel. Sinubukang magsalita ni David pero laway lang ang lumabas sa kanyang bibig. Naalala ang banta ni David na pupunitin ang kanyang vocal cords, bahagyang napangiti si Frey. Muling lumitaw ang kumikinang na globo para gawin ang trabaho nito. Nangako si David na dudurugin ang kanyang mga buto isa-isa at handa si Frey na ibalik ang pabor. Alam niyang talo na siya, gusto sanang magmakaawa ni David pero walang salitang lumabas dahil sa pinsala. Sa isang magaang pagdampi, muling pinakawala ni Frey ang globo. Tinamaan nito ang binti ni David at napasigaw siya sa sobrang sakit na pagtantong wala na siyang pag-asa. Ang mga buto sa kanang binti niya ay tuluyang nadurog.
Kahit ganoon, patuloy na lumapit si Frey sa kanya, sinasabing ito ay plano mismo ni David. Tinakpan ni Isabelle ang kanyang bibig, nakikitang sumusobra na ang karahasan. Lumingon si Professor Jane at agad na ipinatigil ang duelo, idineklara si Frey bilang panalo, pero hindi pa sumusuko si David. Ipinaalala ni Frey na sinabi niyang ituring ito bilang isang totoong labanan at walang time-out sa larangan ng digmaan. Hindi maintindihan ni Isabelle ang lohika ng guro. Walang magawa, ibinaba niya ang kanyang ulo. Nagbago ang kulay ng mga mata ni Frey na nagpapakita ng kanyang galit. Nasisiyahan si David na saktan ng iba, pero ngayon ay siya naman ang aaning. Sinabi ni Frey na ang mga mage na tulad niya ang dahilan kung bakit naging magulo ang mundo. Para sa kapakanan ng lahat, hindi na siya dapat gumamit muli ng mahika. Unti-unti, palapit ng palapit si Frey. Tapos sinabi niyang nagbibiro lang siya. Hindi niya babaliin ang bawat buto. Dahil sa awa, tatapusin na niya doon. Lalong umiyak si David, panandaliang nakahinga ng maluwag, pero lumingon si Frey at sinabing hindi pa tapos. May natitira pang isang binti si David, kaya gagamitan niya rin yon ng magic missile. Habang pinapanood ang bolang nabubuo muli, napuno ng desperasyon ang mga mata ni David. Patuloy na lumalakas ang kapangyarihan sa kamay ni Frey. Sinubukan ni David na sumigaw, ngunit walang tunog na lumabas. Mula sa malayo, tahimik na pinanood ng iba ang kapangyarihan ni Frey. Isang estudyanteng blonde ang maingat na nagmasid bago tumalikod at umalis. Sa ibang lugar, 2 pang tao ang nag-aaral sa arena. Mabilis na kumalat ang kwento sa buong akademya. Sabi ng mga tao, dinurog ni Frey si David sa isang duelo at sinira ang kanyang vocal cords at mga binti. Karamihan ay lihim na iniisip na tanga si David at mas mabuti ang akademya kung wala siya. Gayunpaman, hindi sila makapaniwalang ang basura ng pamilya Blake ay nanalo talaga. May ilan pang nanghula na nakipagkasundo siya sa demonyo. Habang naglalakad si Frey sa mga pasilyo, pinigilan siya ng isang lalaki. Hindi siya kilala ni Frey, kaya tinanong niya ang kanyang pangalan. Nagpakilala ang lalaki bilang si Yoman Milost, isang 4th-year student. Nang malaman niyang mas mataas na estudyante ito, nagpakilala rin si Frey. Nagpalitan sila ng matatalim na tingin, tapos direkta siyang inalok ni Yoman ng pwesto sa Truman Rings. Nang marinig ang pangalang iyon, may kung anong gumalaw sa loob ni Frey. Sa puntong ito, alam na niya ang tungkol sa grupo. Ito ay isang organisasyon ng mga estudyante na kumakatawan sa West Road Academy, at hindi basta-basta makakasali. Maingat silang pumipili ng mga miyembro. Ang rune ring sa kamay ni Yoman ay patunay na kabilang siya sa Truman Rings. Samantala, iniisip ni Frey kung ang paggamit ba ng pangalan niya nang walang pahintulot ay maituturing na paglabag sa kanyang privacy. Nakinig siya habang patuloy na nagsasalita ang estudyante. Bago pa man masabi ni Yoman na siya ang leader ng grupo, tumalikod na si Frey. Wala siyang interes na sumali sa kanila. Isang boses ang nagsabing hindi magiging madaling kumbinsihin ang binatang iyon. Si Peron Jr. na nakatayo sa pasilyo. Binati ni Yoman ang kanyang kagalang-galang na kasama. Nang marinig ang pangalan, nagbigay pansin si Frey. Humakbang ang bagong dating at nagpakilala bilang leader ng grupo. Humingi siya ng paumanhin sa inasal ni Yoman at sinabing nagsabi pa rin ng totoo ang kanyang kaibigan tungkol sa Truman Rings. Tinitigan lang siya ni Frey ng tahimik. Nagsimula siyang magbigay ng totoong atensyon sa binata sa harap niya. Para sa isang napakabata, mukha siyang malakas na leader. Gayunpaman, walang interes si Frey na sumali. Naglakad siya palayo habang sinasabing hindi niya sila sisingilin sa paggamit ng kanyang pangalan. Nagalit si Duman sa kayabangan niya, pero sinabi ni Purin na hayaan na lang. Habang kinakamot ang ulo, humingi ng paumanhin ang kaibigan niya sa kanyang pagsiklab. Samantala, pinanood siya ng lalaking may asul na mata habang papalayo. Nang gabing iyon, nagsimulang dumating ang mga bisita. Nakahanda na ang hapunan. Nangako ang propesor na kakain kasama ni Frey. Kakaiba ang pakiramdam na nandoon si Isabel. Habang kumakain sila, kaswal na sinabi ni Isabel na huwag siyang pansinin at magpanggap na wala siya doon. Naiinis, sinabihan siya ni Frey na umalis. Nagkibit-balikat lang siya at binanggit ang conflict method na nagpatuon ng pansin sa propesor. Dahil hindi pa siya tinuturuan ni Frey, naisip ni Isabel na ang pinakamagandang plano ay manatili sa tabi niya. Interesado, tinanong ni Professor Jane kung ang tinutukoy niya ay ang paraan ng pagsasanay ni Squeezer. Nagulat si Isabel na alam din pala iyon ng propesor. Humingot si Jane sa kanyang inumin at sinabing narinig lang niya ang mga chismis mula sa ibang mandirigma. Maraming beses niyang hinanap sa mga talaan ngunit wala siyang nakita. Nang mapagtanto niyang may alam si Frey, gusto niyang marinig ang iba pa. Tahimik na uminom si Frey mula sa kanyang tasa. Pagkatapos ay may lumapit na lalaki sa mesa at isang biglaang paghipo ang gumulat sa propesor. Tumayo si Frey sa likod niya, niyakap siya at sinabing kaya niyang turuan siya ng mas interesante pa. Gusto niyang ipagpatuloy ang usapan sa kanyang kwarto. Naakit ang propesor sa kanya, bagamat nag-alinlangan siya dahil 20 anyos pa lang siya. Para bang hindi nagtutugma ang kanyang isip at katawan. Bago pa man sila maghalikan, hinampas ni Isabel ang mesa at sinabihan si Frey na tigilan na ang pagiging walang hiya sa propesor. Mataas ang sikat ng buwan sa kalangitan. Sa may balkonahe, nag-isip si Frey tungkol sa kanyang bagong buhay. Kung totoong ang demigod ang namumuno sa mundo, isa siyang seryosong banta.
Kahit pagkatapos ng 4,000 taon, naaalala pa rin ng mga tao sina Casadin, Squeezer, Iris, at siya. Ibig sabihin, buhay pa rin ang kanyang pamana, at ipinaglalaban pa rin ito ng mga tao. Dahan-dahang lumapit si Isabel. Masyado siyang abala sa pag-iisip kaya hindi niya ito napansin. Tinitigan niya lang siya na may malalaking mata. Ilang sandali pa, sinalubong ni Frey ang kanyang tingin at may tinanong. Gusto niyang malaman kung sino ang nagpapatakbo ng akademya. Higit pa roon, gusto niyang malaman kung sino ang pinakamalakas sa mga estudyante, propesor, at staff. Bago sumagot, nagreklamo siya na hindi niya kailanman sinasagot ang kanyang mga tanong. Nangako siyang sasagutin niya kung sasabihin ito kung sino ang boss. Sa sobrang tuwa, nagdiwang siya gamit ang maliliit na kilos ng kamay. Sinabi niya na ang pinakamalakas na estudyante ay si Peron Jun, at sa mga propesor, ito ay sina Professor Dio Pulsman at Professor Adelia. Pero sa pangkalahatan, ang pinakamalakas ay marahil ang kanyang tiyahin. Ang kanyang tiyahin ang headmistress ng Westerat Academy, si Madame Cyrus Tresin. Sumali naman sa kanila si Professor Jane. Ipinaliwanag niya na si Cyrus ay isang sikat na 6th-degree mage na may malamig na personalidad. Naramdaman ni Frey kung gaano kalakas ang ranggong iyon. Sa teorya, maaaring maabot ng mga mage ang ika-9 na antas, pero walang sinumang nakagawa nito sa loob ng mahigit 3,000 taon. May ilan pa ngang nagduda kung posible ito, sinasabing ang totoong limitasyon ay ika-8 antas. Wala pang isa 0 mage ang nakaabot doon, kaya ang ika-9 na antas ay halos isang alamat na lang. Tumingin sa paligid si Frey at nagtanong kung ang headmistress din ba ang naglagay ng spell na nagpoprotekta sa akademya. Hindi sigurado si Professor Jane, pero sinabi niyang posible. Naintindihan ni Frey na hindi pa niya kayang labanan ang isang 6th-degree mage. Pagkatapos ay naalala niya ang alok mula sa Truman Rings. Pakiramdam na may mali, nagpasya siyang kailangan niyang makipagkita kay Cyrus Tresin. Humarap siya sa kanyang bagong kaibigan at tinawag ito. Lumambot ang kanyang ekspresyon habang iniisip ang pabor na hihilingin niya dahil maaaring masamang ideya na idamay ang isang inosenteng bata dito. Ang layunin niya ay maabot man lang ang 7th degree. Sinabi sa kanya ng propesor na abutin iyon ng 10 taon kahit na mabilis siya. Sumagot si Frey na makakarating siya doon bago matapos ang bakasyon. Tumawa si Jane at sinabing magandang magkaroon ng malalaking pangarap pero seryoso siya sa bawat salitang binitawan niya. Nang mapansin niyang mag-isa ang propesor, lumapit siya at sinubukang lumandi ulit. Si Isabel, na inis, ay pinaalalahanan siya na nandoon pa rin siya. Nagbabala siya na kung mahuli ang isang guro kasama ang isang estudyante, kakausapin sila ng kanyang tiyahin. Agad nitong sinira ang kanyang mga plano. Iyon mismo ang dahilan kung bakit ayaw niya sa mga bata. Kaya pumayag si Professor Jane at umalis, na lalong ikinainis ni Isabel. Ang mga ilawan ay nagbigay liwanag sa gabi. Alam ni Frey na hindi niya kailangang magmadali. Kailangan niya lang iwasan ang mga pagkakamali. Tuminala sa buwan, pinili niya ang pinakamabilis na daan. Pagkaraan ng 2 linggo, may pumasok na paykayka. Nagbalik na si David sa paaralan, hinahanap si Frey. Ayaw pa rin niyang tanggapin ang pagkatalo, sinasabing imposibleng matalo siya ng isang basurang tulad ni Frey. Narinig ng lahat sa pasilyo ang kanyang pagsigaw. Samantala, kalmadong nagbabasa si Frey ng kanyang libro. Namumula ang mukha sa galit, isinumpa ni David na pagsisisihin niya itong ipinanganak. Sinabi niyang gagawin niyang impyerno ang buhay ni Frey. Pero bago pa siya matapos, nagpakawala si Frey ng magic missile at pinatumba siya. Lumipad ang mga saklay ni David nang bumagsak siya sa sahig. Nanood ang ibang mga estudyante na may takot. Ngayon, bali na rin ang kanyang ilong. Kalaunan sa klase, sinabi ni Professor Kevin na umuwi si David para ipaayos ito. Dahil nababagot, naglibot si Frey sa mga pasilyo. Naisip niya na ang mga estudyante sa prestihiyosong Westerat Academy ay dapat kumilos ng may class. Upang matutunan kung paano gamitin ang mana diretsyo mula sa kanyang katawan, kailangan niya ng totoong laban. Pagkatapos may tumawag, "Hoy, lalaking kulay abo ang buhok." Sinabi ng isang lalaki sa likod niya na narinig nilang magaling si Frey sa mahika. Sa isang sirang silid, ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Alex Dream, isang upperclassman na halatang inaasahan na hahanga si Frey. Walang takot, ipinagyabang niya na kaya niyang durugin ang payat na bata sa harap niya nang hindi pinagpapawisan. Galit, hiningi niyang malaman kung ano ang ginawa ni Frey kay David, na tinawag niyang nakababatang kapatid. Hindi mukhang nag-aalala si Frey. Naisip niya kung sinasadya ba siyang guluhin ng mga tangang ito. Humihingi ng respeto, itinaas ng senior ang kanyang kamay. Para kay Frey, sila ay mga pinalaking salbahe lang. Patuloy na nagtanong si Driamit kung bakit nilabanan ni Frey ang kanyang kaibigan. Habang ipinagyayabang niya ang pagiging panlabimpito sa huling Bloodhead Magic Tournament, humikab si Frey. Sa wakas, sinubukan siyang takutin ng senior sa pagsasabing ito na ang araw ng kanyang libing. Para kay Frey, isa lang itong mayabang na nagbabanta sa isang freshman para magmukhang astig sa harap ng kanyang mga kaibigan. Nandoon lang ang mga lalaking iyon para manood. Hindi na kailangang pagtulungan ang isang taong sa tingin nila ay mahina, lalo na't gumagawa na si Frey ng magic missile. Tinamaan nito ang 3 estudyante ng sabay-sabay, habang si Alex ay tumalsik sa malayo. Kayang pabagsakin ng kapangyarihan ni Frey ang ilang tao sa isang tira lang.
Iyon lang ang lalong nagpagalit sa kanila. Nakahandusay si Alex sa sahig nang hindi gumagalaw. Nagreklamo ang iba na hindi patas na umatake habang may nagsasalita. Pero para kay Frey, nakakatuwa ang paglaruan ang mga pinalaking salbahe. Naging mas mabangis ang kanilang mga atake dahil sa kanyang ugali. Gusto siyang durugin ng unang anak ni Golboric ng pamilyang Gillard. Sumali na rin ang pangalawang anak ni Pry ng pamilyang Pinalark. Kahit na hindi natakot si Frey, itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagpakawala ng pangalawang magic missile. Habang sinusugod siya ng mga estudyante, patuloy siyang nag-ipon ng enerhiya at pinabagsak sila isa-isa. Kahit isang simpleng galaw ay nakakagawa ng malakas na missile. Sa huli, umupo siya sa tumpok ng mga pagod na katawan, iniisip na sayang lang ang lahat ng oras. Sa isang pag-ismid, napagpasyahan niyang walang sinuman sa kanila ang karapat-dapat sa kanyang pagsisikap. Dumaan ang mga ulap sa ibabaw ng akademya. Sobrang nag-aral si Frey para pagbutihin ang kanyang mga teknike, kaya nakatulog siya sa pagod. Pagkatapos ay may nagtanong kung ano ang pinagkakaabalahan niya kamakailan. Lumingon siya at nakita si Isabel. Sinimulan siyang tawagin ng mga estudyante na deadly missile dahil palagi niyang pinapatumba ang mga tao gamit ang magic missile. Sobrang ikinahiya niya ang palayaw pero hindi pa siya nagkakaroon ng pagkakataong gumamit ng mas malalakas na spell. Nagulat si Isabel sa kakaibang nararamdaman niya para sa kanya. Nang makita siyang nagpapahinga sa mesa, hindi niya mapigilang tumitig. Nang hindi inaangat ang kanyang mukha mula sa mesa, tinanong niya kung ano ang kailangan niya. Sinabi niyang sinunod niya ang kanyang payo. Alam na niya na ang True Blood ay makakapagpabuti ng magic circles, pero ang paghalo nito sa magical essence sa ratio na 7:3 ay bago para sa kanya. Ang paggamit ng dugo ng Troxo ay mas magpapaganda pa rito. Kahit na, nagpasalamat siya sa kanya para sa kamangha-manghang pagtuklas. Pagkatapos ng maikling paghinto, naisip niya kung ano ang susunod na ituturo nito sa kanya. Mukhang pagod at bored si Frey kaya tinitigan niya lang ito. Sinuklian niya ang tingin nito, halatang mausisa sa kung ano ang kaya niyang gawin. Hindi pa niya